Okay, simulan na po natin ang ating paghihiwa ng ating puso ng saging. So maglalagay po tayo ng asin doon po sa tubig na ating pagbababaran ng ating hiniwang puso ng saging. Kaya po tayo naglagay ng asin para po maiwasan yung magiging maitim. After po kasi mahiwa yan, nangingitim po yung puso ng saging. Kaya naglagay po tayo ng asin. Tapos mas malambot po na pigain. Yun naman pong bulaklak, tatabi po natin yan at patutuyuin dahil magagamit po natin yan pagka tayo po ay nagluto ng paksiw na pata. Kaysa bibili po tayo, sayang, itabi na lang po natin yan, patutuyuin lang po yan. Tapos hiwain po natin ng manipis yung pong ating puso ng saging. Pagkatapos po, ipigain na po natin yung ating hiniwang puso ng saging doon sa ating pinagbabaran. So nakikita nyo po, hindi po siya nangitim. Yun. Pagkatapos, isa pa pong piga, hugasan pa po natin ng isa pa para matiyak po natin na hindi na po mapait. Kasi meron pong puso ng saging na medyo mapait. Ayun. Nakikita nyo po, hindi po nangitim. So, magluluto na po tayo. Una, pakukulaan po natin yung pong baboy na ating isasahog. At pagka kumukulo na po, atin pong alisin yung pong mga parang bula na lumulutang. Kasi marumi po yun eh. Dapat matanggal po natin yun. Para pagka natuyo na po, yung ating pinakukuluan ay hindi po kumapit doon po sa karne na ating pinapakuluan. Maglalagay po tayo ng kaunting asin para lumasa na po yung karne ng baboy. So hintay lang po natin yan hanggang sa matuyo. At ayan na nga po, tuyuan na. So itatabi lang po natin yan sa gilid para tayo po ay makapaggisa na ng sibuyas at saka ng bawang. Ayun. Unahin ko po muna yung sibuyas. Pagka nagluluto po ako at karne po ang sahog, lagi pong inuuna yung sibuyas bago po ang bawang. Dahil yung bawang po kasi madali lang pong maluto yun eh. Ngayon, kailangan yung bawang po ay huwag masyadong nagba-brown. Kasi nakakatulong po yun para maalis yung lansa ng karne. Pero pag halimbawa naman po, gulay lang po yung aking lutuin at wala naman po sahog na mga karne, nuuna ko po yung bawang. Yun po. So, hintayin lang po natin. Pagkatapos po, ilagay na natin ng ating bawang. Gigisa din po natin. Okay, pagkatapos po niyan ay isasama na po natin yung baboy para masangkot siya na po sila pareho. Hintayin lang po natin na medyo pumula po ng bahagya yung baboy na pansahog natin. Pagkatapos, lalagyan ko na po ng patis.
para po lumasa na po doon sa ating ginigisa. Tapos ilalagay ko na po yung kakanggata po yan. Hinati po natin yung kakanggata sa dalawa. Kaya naglagay po ako ng kakanggata doon sa una po natin. Kapag isa. Kasi makikita nyo po, ayun, naglalangis na po yan. Lalagay na po natin yung ating puso ng saging. Medyo marami po yan kasi 3 piraso po yung aking hiniwa. Kasya po yan hanggang 10 katao. So ilalagay na po natin yung ating pamintang durog. Tapos halo-haloin lang po natin. Okay, takpan po muna. So, check po ulit natin at ating halo-haluin. Okay, medyo natutuyuan na po siya. Kaya ilalagay ko na po yung pangalawang gata. Yun po yung gata na may halong tubig po yan. Yung pagpiga, kasi unang piga, kakanggata po yun eh. Kasi ikalawa, napipigain, nilalagyan po ng tubig, yun. So ilalagay ko na po yung asukal. Pan po natin. Paminsan-minsan po ay atin pong tingnan at halu-haluin para matiyak po natin na pantay po yung pagkaluto. So, tikman po muna natin. Okay na yung ating inilagay na patis. Ngayon, kung halimbawa medyo matabang, dahil ito po ay medyo matabang, magdadagdag po ako ng kaunti pang patis. Takpan po ulit natin. Huwag po nating kalimutan na mag-subscribe po dito sa aking channel para ma-update po kayo doon sa ating mga bagong i-upload na mga videos po patungkol sa ating mga recipe na lulutuin. Kaya po medyo natutuyuan na. Kaya pwede na nating ilagay yung ating kakanggata. Yung kalahati na ating tinira kanina. So ilalagay ko na po. So halo-haluin lang po natin. Pagkatapos po niyan ay takpan po natin. Yan po, timplado na rin po yan. Hinihintay lang po natin na medyo lumapot po ng bahagya yung gata na ating inilagay. Pagkatapos po ay okay na po yan.
Luto na po ang aking ginataang puso ng saging. Maraming po salamat.